components. The major architectural components of any system are the software and the hardware. The major software components of the system being developed have to be identified and allocated to the various hardware components on which system will operate. Each of these components can be combined in a variety of different ways. So, all software systems can be divided into four basic functions: data storage, data access logic, application logic, and the presentation. So, kay data storage, dito nakasave lahat ng information para siyang database. Sa data access logic naman, ito yung paraan kung paano kinukuha o in-update ang data storage. And this application logic, ito naman ang utak ng system. Dito nagaganap ang process o rules kung paano gumagana ang system. Sa presentation, ito yung nakikita at ginagamit natin gaya ng interface ng app o website. Halimbawa, sa data storage, dito nakasave lahat ng product info, user accounts at orders na nasa database. Sa data access logic, ito ang kumukuha ng data mula sa storage. Example, pag nag-research ka ng shoes sa Shopee, ito yung naghahanap ng database at ibinabalik yung results. Si application logic naman, ito yung nagpa-process ng actions. Halimbawa, kapag nag-checkout ka, ito yung nagko-compute ng total na at nagva-validate ng address at nagsasend ng order. Sa presentation, ito naman yung interface na nakikita natin sa phone natin. So, yung mga buttons, product, pictures, at checkout page. So, lahat yan ay under presentation. The three primary hardware components. So, client computers. Si client computers, ito yung mga device na ginagamit ng users gaya ng cellphone, laptop, o desktop. So, halimbawa, tayo na gumagamit ng Shopee sa phone. So, yun ang client. Sa servers, ito naman yung powerful computers na nagpo-process ng data at nag-receive ng information sa Shopee. So, dito nakastore lahat ng product information, user accounts, at saka orders. Sa network, ito yung nagko-connecta sa client at server. So, parang tulay o daan siya na ginagamit para makapagpadala at makatanggap ng data. Sa Shopee, kailangan natin ng internet para makausap yung server nila. So, ayun. Halimbawa, yung cellphone mo na may GCash app, doon ka nagta-type ng amount, PIN o nagpapadala ng pera sa server. So, yun yung computer system ng GCash na nasa opisina o data center nila. Dito nakasave ang account balance mo at dito rin nagpa-process kung successful ba yung transaction mo. Sa network, ito yung internet o mobile data na ginagamit mo para makakonekta si cellphone o si client kay GCash o the server. So, kung walang signal of Wi-Fi, hindi ka makakapag-transact, diba? Client-server architecture. So, sa madaling salita, ito na yung kadalasang ginagamit ng mga companies ngayon. Ang goal nito ay balansehin yung trabaho ng client at saka sa server. So, sa setup na ito, si client gaya ng cellphone o computer na user ay siya yung nagpapakita ng interface o yung nakikita natin sa screen. So, tinatawag na presentation logic. Si server naman, siya yung nag-aalaga ng data. Nandyan yung data access logic at saka data storage. So, lahat ng mga info gaya ng account mo, orders, o records, nakasave sa kanya. So, halimbawa sa Shopee. Sa cellphone mo, ang client, doon nakikita ang products. Pero lahat ng information tungkol sa item, seller o payments galing sa server nila. So, kaya kung walang internet, hindi rin lalabas ang laman ng app. Benefits of client-server architecture. So, number 1, scalable siya. So, madaling dagdagan o bawasan ng servers o clients. Halimbawa, kung dumadami na yung users, pwede kang magdagdag ng server para kayanin pa rin ng system. At saka, ano rin siya, flexible sa iba't ibang devices. Kaya, kaya niyang suportahan ng iba't ibang klase ng clients at saka servers. So, meron din siyang clear separation of logic.
And then, fault tolerant din siya. Sa feature na ito, meron tayong two-tiered client-server architecture. So, dito dalawa lang yung involved, si client at saka si server lang. So, halimbawa ng client is si computer at saka yung phone natin. So, gumagawa ng presentation logic, yun yung interface, at yung application logic, yun yung process. Si server, siya lang yung may hawak ng data storage at data access logic. Yung kuhaan at save, kung saan nagsisave. So, halimbawa, sa isang maliit na payroll system sa opisina, yung software na naka-install sa computer ng HR, which is the client, ang nagpo-process ng sweldo, pero kumukuha siya ng data mula sa server kung saan nakasave ang employee records. Sa figure naman ito, which is the three-tiered client-server architecture, so may tatlong bahagi siya, si client, application server, at saka si database server. So, si client, siya yung nagpapakita ng interface, which is the presentation logic, gaya ng app o website na ginagamit natin. Si application server, dito nagaganap yung mga proseso o rules ng system o application logic. Sa database server naman, dito nakasave at kinukuha ang data access logic, and storage. So, halimbawa, sa online banking app, so, yung phone mo yung client. Yung server, na nag-check ng balance at nagpa-process ng transfer ay ang application server. So, yung server kung saan nakasave yung account nyo ay ang database server.